Hello, good evening mga kadogo. Once again, ito si Mr. Dogo Style TV. Pasensya na, napatagal ako bago makapag-vlog. Nasira kasi ang cellphone ko, so wala siyang front cam. Kaya ito, medyo pinagtsatsagaan natin tong PC para sa pag-vlog natin. So, ito, tuloy ulit tayo. Mga kadogo, itong discussion natin medyo maganda to, no? Dahil alam niyo ba tungkol saan ang topic natin yon? Siyempre, sa mismong bida natin about sa Siberian Husky, mga kadogo. Saan ba sila nagmula? Ano ba ang traits ng mga Huskies? Marami kasi ang Huskies, kaya naisipan ko i-vlog to. Kasi mostly, nagbablog naman ako about Huskies, pero hindi ko na itatopic kung saan sila nagmula. So, itatopic natin mga kadogo. And para mas sure, ito magbabasa na ako para sigurado mga kadogo. So, simulan natin mga kadogo. Saan ba nagsimula raw ang Siberian Husky? Kasi kahit ako as a breeder, purebred ba ang Husky? Or kagaya rin ng iba na kinross-cross yan, kaya naging Siberian Husky. So, ang Husky pala mga kadogo, pure breed. Hindi siya cross. Talagang yung original, ang bloodline niya is Siberian Husky talaga. Ang Siberian Husky ay originated in Northeast Asia, specifically sa Chukchi Peninsula in Eastern Siberia. So talagang galing pala sila sa malamig na lugar, kaya pala ganoon ang mga coat niya, ano? Ay, alaga, gusto malamig, gusto tumapat sa electric fan, gagawang pa ka mga kadogo. Nako. Ang Husky ay dinevelop as dog breed ng mga Chukchi people na nagmula sa pamilya ng mga Spitz. So, Spitz pala, ang mga Husky, family ng Spitz. So, it means mga kadogo, no, mali tayo ng pananaw na ang mga Husky ay merong genes ng wolf. Hindi. Wala silang genes, kahit konti ng wolf. Unless, yung mga iba talaga nag-cross breed. Ano? Pero pinag-uusapan natin dito yung original Husky breed. Wala talaga. Galing sila sa family ng Spitz. Can you imagine? Spitz family ng Huskies? Yung Chukchi people bred them for sled pulling and companionship. Ang alaga talaga mga kadogo at saka pantrabaho. So yun mga kadogo. No? Dahil ang traits ng Husky ay resilient dogs. Nakaka-adapt sila sa extremely cold and harsh environment ng Siberian Arctic. Grabe, sanay sa lamig to mga to. Noong 1908 ay dinala ang breed ng Husky sa Nome, Alaska, at doon naging working dog sila as sled dogs during the Nome Gold Rush and Expedition through challenging terrain. Kasi noong time na yun, mga kadogo, di ba? Sa Alaska, nandun yung Gold Rush Expedition. Diba? Sled dogs, sila tagabuhat ng mga durog na bato para sa pagkuha ng mga gold. Kasi pinipilter dyan, alam ko, dinudurog tapos sinasala. So, kailangan dalhin yung mga bato-bato na yun para ma-filter yung mga gold. So, mabigat ang trabaho ng mga Husky. Sled dog talaga sila, kaya ganun sila ka-powerful, mga kadogo. Ganun sila, ano ba ang tawag dyan? Masyado silang alert, gusto nila, galaw ng galaw. Kasi yun pala talaga ang breed nila para magtrabaho, para gumalaw, para maghila. Grabe ang Husky, mga kadogo. And ito ang maganda mga kadogo. No? Ang Siberian Husky lang po, gaya ng dati ko, na-vlog ko na ito ito lang ang breed na ang dami-daming kulay. No? Compare natin sa ibang breed na magaganda naman lahat ng aso Kaya lang dirito tayo sa Siberia, kaya paborito ko itong Husky. Can you imagine sa kulay pa lang, meron na silang brown, black, sable, agouti, gray, red, tan, black and tan, pure black, pure white. Ang dami. So, ang dami kong magpipilian. Sa kulay pa lang yan, mga kadogo. Sa kulay pa lang yan. Can you imagine? Sa kulay pa lang. And para sa additional knowledge, no, dalawa ang main types ng Siberian Husky po pala. Yung pure breed, pure as in pure, no, mas maliit daw siya. At yung mixed breed naman na tinatawag na Alaskan Husky, ito yung breed sa Alaskan Malamute and ordinary Husky. Kaya mas malaki siya compare sa pure breed na Husky, mga kadogo. Pero yung Alaskan Husky is a mixed breed lang po, ano?
So, ang husky po, may iba-iba ring kulay ng mata. Alam naman po natin yan. Kasi ang husky lang talaga ang maraming pagpipilian. Ang iba-ibang kulay ng mata niya, meron siyang blue eyes, no? Amber eye, brown eye, black eye, green eye, bicolor eye, yung iba yung bawat mata. Tapos meron din po siyang particolored eye. Yung particolored eye, nagkaroon ako niyan sa anak ni Cotonon. Yung particolored eye po, mga kadogo, magkaiba rin ang kulay ng magkabilang mata. Kaya lang, yung isang mata or both na mata, composed ng 2 or more color. Kunyari, kalahati blue, kalahati brown. Ganun, isang mata pa lang yun ha. Kasi ang ay isang blue, isang brown, magkaiba. Yung particolored eye po, sa isang mata, 3 ang kulay or 2 ang kulay ng isang mata. Pero mostly 2 eh. So, 2 mata, magkaiba ang kulay. Or minsan, isa lang ang kulay ng isang mata. Basta, pag particolored eye, meron po yung isa sa mata niya, 2 or more ang color. Ganun kaganda ang husky. Saan ka pa, mga kadogo? Kung talagang pang pogi or yung head turner ang aalagaan niyo, husky talaga. Husky talaga, the best talaga husky. And ito pa, hindi pa tapos. Ang husky po, ay may iba-ibang appearance ng mukha niya. Isa yun sa nagustuhan ko eh. Kasi sabi ko, bakit ganun yung husky nung bago pa lang ako? Parang kalbo. Hindi pala kalbo tawag doon. Ang tawag po doon ay P-bound. Tapos meron siyang plain lang. Yung mukha niya, plain white, plain black, plain brown, or plain yellow, di ba? Tapos meron naman yung pinakamagandang traits ng husky sa mukha niya, yung mask type. Di ba? Devil mask na ang tawag natin. Alam mo, naka-shades. Ang daming pagpipilian talaga sa husky. Grabe, kaya mahal na mahal ko po ang husky, mga kadogo. At hindi po yan. Meron pang iba't ibang klase ng coat ang husky. Saan pa kayo, mga kadogo, di ba? Ang husky lang ang merong standard coat, flush coat, and double coat. Yung po yung standard coat yung nakikita po natin mostly sa mga competition, no? Yung hindi siya ganun kabalbon, pantay na pantay lang ang kulay niya, ang ganda-gandang tingnan, linis-linis. Yun po yung standard coat. Yung flush coat, yung gitna ng double coat po kasi yung balbon na talaga, mga kadugo. So gitna sa yung flush coat, gitna ng balbon at hindi balbon. Andun siya. Balbon pa rin pero hindi siya ganun kabalbon. Yun ang flush coat. So 3 ang coat niya po. Standard coat, flush coat, and double coat. Iba-iba na kulay ng mata. Iba-iba pa kulay ng fur niya, yung balahibo. Iba-iba pa itsura ng mukha niya. Tapos, iba-iba pa ang klase ng balahibo niya. Husky lang po ang meron nun. Wala na pong ibang breed. So, sino na panalo? Husky na. Kaya yun din po ang reason why ako nag-husky. Ang dami ko pong naging aso. Ang dami kong nahawakang aso. Chow. Lahat po yung aso magaganda. Even Aspin po magaganda pong aso. Dog lover tayo, lahat yung mahal natin. Pinag-usapan lang kasi natin yung, siyempre may favorite tayo, di ba? Pero lahat yung mahal natin. Animal lover tayo, dog lover tayo eh. So, kaya ako po minintay ng husky kasi nga, pambenta. Real talk, pambenta eh. So, kung pambenta, marami dapat pagpilian. Husky lang po talagang dahil pagpilian. Marami pong magagandang breed. Golden, ang gaganda talaga niyan. Mabait, di ba? Corgi, Rottweiler, German Shepherd. Ang dami, lahat yung magaganda po, mga kadugo. Kaya lang talaga natatangi ang husky. Iba-iba kulay mata, iba-iba ang coat niya, iba-iba ang tsura ng muka, iba-iba yung kulay niya mismo. Ang dami pagpipilian. Kaya talagang pambenta, mga kadugo. At higit sa lahat, mga kadugo, family friendly talaga. Talagang mabait. Ang gandang alaga sa bahay. Yun nga lang, may kakulitan at napaka-energetic niya. Kasi nga po, kaya nag-energetic dahil ang pinanggalingan nila is sled dog. Hindi po kayang gawin ng ordinary dog yun or ibang imported dog. Sila lang po talaga ang sled dog, Malamute and husky, mga sled dog po yan. Sila lang po talaga yung gusto, mga working dog, gusto trabaho, galaw. Kaya pag nilagay nyo sa bahay, good luck.
Tsaka isa pa pala, isa pang traits ng husky. Naghahawl. Oh, kaya napagkamalan silang merong dugo ng wolf. Honestly, wala. Di ba? Tinapi ko naman, wala talaga. Galing sila sa Spitz. Kaya lang, ang ganda talaga ng traits ng husky. Hindi ko bibitawan ng husky, mga kadogo. Kasi ang husky talaga, never akong sa family ko na kinagat. Accidentally, ako nakagat ako di pigil. Pero hindi, iba kasi yung kinagat sa nakagat. Kasi nag-away sila ni Koto. Si Koto naglalakjo. Inawat ko, pag-awat ko, kinagat ako hindi ako kinagat actually, tinatanggal ko yung kagat sa kanya ni Koton. Syempre, ang aso wala namang kamay. Ang kamay niya yung mismong fangs niya, yung bibig niya. So, yung hinawakan ko, nasasaktan siya, natanggal ko, naglalakjo si Koton. Ako yung nakagat. Imbis na si Koton. Like what I said, wala naman silang kamay. Syempre, ang panghawak nila yung uso. Hindi ako kinagat. Yun lang po. Inawat ko. Pero yung radical na pag-uusapan na sumusugod para mga gat, sumusugod sila para tumahol. Pero proven ko yan sa daming bisita namin dito sa bahay, especially mga anak ko, mga bata rin, di ba? Medyo maingay, may kaharutan. Tatahulan nila. Natatakot sila, siyempre kako, diretso. Kasi komportable ako, diretso. Gugulat sila, hindi na nangagat. Tatahul lang. Ganyan kabait ang husky mga kadogo. Friendly talaga ang husky. Ang gaganda pa. Pampogi pa sa labas. Saan ka pa? Kaya, hindi ko po bibitawan talaga ang husky. Kasi nga po, unang-una, isa po yan sa, pinagkukunan ko ng financial support kahit pa paano. Binebenta ko po So, pinag-aralan ko po, dahil sabi ko marami po ako naging aso, iba-iba po ang breed. May toy dog, may medium size, may large dog. Lahat po nahawakan ko. Ang talagang tinira ko lang talaga husky. Ito pong Shih Tzu, maganda rin, kaya lang hindi ko na po tinuloy. Dahil ito, isa na lang, tumanda na sa amin to, mahal namin to. Hindi ko na siya pinarisan. At hindi na siya pwedeng pang breed dahil matanda na. Pero ang husky, mga kadugo yan, dinagdagan ko pa nga ako husky ko kumuha ako ng anak ni Pickles para pamalit in the future, na maging future dam ko. So, yun lang po mga kadogo, no? Tinakilap ko tong husky para malaman natin saan sila nanggaling at ano ba sila, saan ba sila ginagamit bukod sa pantrabaho. Sled dog, di ba? Hindi basta-bastang aso ang makagawa nun. Bukod doon, nagiging sila, family dog. Sa ibang bansa, ginagawa pa nga daw herding dog. Bukod sa sled dog, talagang tagabantay ng mga hayop din nila. So, dito po sa atin, hindi naman natin ma-apply yung gano'n dahil nagaya natin pambahay lang. Effective sila talaga sa bahay. Matahol sila, friendly sa mga bata, friendly sa tao. So, hindi ko talaga bibitawan ng husky, mga kadogo. Hindi. Mahal na mahal itong mga husky ko. So, mga kadogo, dito na lang mga kadogo. I hope may natutunan tayong konti, no? Okay, nagugutom na. Pasensya na ulit dahil hindi nakapag-vlog na mga ilang araw. Isira talaga cellphone ko Ako iipon pa ng piso-piso para pagawa yung LCD. Hindi ko na matouch mga kadogo. Pati na lang, may PC tayo. So, dito lang mga kadogo. I hope sa susunod manood kayo lagi ng mga vlog ko. And sana pag-subscribe natin mga kaibigan natin. Yung mga kakilala. So, again mga kadogo, thank you po sa inyo sa panonood ninyo. Sa pag-subscribe sa channel ko. Thank you and God bless po. Sa susunod po uling vlog. Thank you for watching.